Yo! Magandang gabi sa inyo lahat mga kalahi. Si Lacson, nagkalat na naman. Booking! Bistado na naman ng taong bayan itong si Lacson. Ginawang katatawanan na lang ng mga netizen itong si Lacson. Pahiya po sa taong bayan. Pero ito pong mga kurakot, no? Itong mga kawatan at yung mga protektor ng kawatan, tila baga mga manhid na. Alam mo yung hindi na nakakaramdam ng kahihiyan. Paano ba naman? Maghihiring pa lang kayo, alam na agad ng mga tao na scripted lang ang mga gagawin yung hearing. Yung mga hindi nyo kasapakat, no? Ilalaglag nyo. At yung mga kaalyado nyo ay ipagtatanggol nyo, syempre, mali-maleta nga ang parcel na ipinapadala. Kaya, syempre, ipagtatanggol yan at puprotektahan pa. Kaya galit si Soto at Lacson sa mga diskaya Diba, nag-apply ng Witness Protection Program ang mga diskaya. Ayaw nila. Kasi ang mga itinuturo ng mga diskaya ay yung mga buhayang congressman. Hindi pwede. Hindi pwede. Sila yung nagpapadala sa amin ng parcel. Yung mali-maletang parcel. Kaya ang ginawa, ipinakulong ang mga diskaya. Heto po ang ilan sa mga script ni Lacson. Kasama na rin syempre dyan si Soto, kung saan dinaan na lang sa katatawanan ng netizen dahil nag-broadcast na naman ng kahihiyan sa buong mundo itong si Lacson, ang damuhong senador na ito. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Mali! Huy, Lacson! Magtatanim witness ka, hindi mo pa inayos, di ba? Wala kayong coordination ng mga dinisplay ba? Dinisplay. Yung mga pinresenta mong witness. Para kayong nagsayaw na hindi sabay-sabay ang mga steps nyo. Di ba? Hindi kayo nagkasundo ng tanim witness mo. Paano ba yan? Ito kasi yung yung quotes. Basahin natin. Yung tipo na ikaw ang nagbigay ng info sa tanim witness mo, tapos hindi pa sila sigurado sa sinabi mo. Dito hindi na nakasagot si Ping Lacson at nakatingin sa kanya ang lalaki, ayun yung lalaki sa likod kung sasagot siya. Booking si Pinky, no? Sa mga sinungaling kasi mabilis ang gaba diyan di ba? Madalas pa nga talagang nahuhuli sila sa bibig yung mga sinungaling. Heto pa isa. Ito pa isang Balik po tayo doon sa dalawang... wait lang. Yun si Marcoleta. Ito pa. Pakinggan nyo itong isa. Balik po tayo doon sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta doon sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron Ito yung sa presko nito. Presko nila ni Aimee Marcos. ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Ayan. Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Oo. Kasi po kung nagtatanong ang isang tulad namin,
at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, O yan, ganyan ginagawa nila, no? Pakinggan nyo mabuti. Gusto nang i-excuse ni Lacson yung tanim witness niyang dalawa. Gusto na paalisin. Bakit? Kasi ganyan nga yung ginagawa nila doon pa lang sa Quadcom, sa Tricom. Kapag may pinresenta silang witness, ayaw nila na matatanong ng oposisyon. Opposition congressman, dito na nga sa opposition senator. Malas talaga ni Lacson dahil makulit si Marcoleta nandyan si Marcoleta di ba? Ulitin natin bahagya. Dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Wow! Uh, Of course, yung tungkol doon sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner Ayun. mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Si Lacson ang sumasagot. Hindi naman siya tinatanong. Tinamatanda mo ang senador na to. Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin No. Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet, no, Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka lang. Si Lacson ang nagpaliwanag. Siya ba tinatanong? Hindi. Hindi po siya yung tinatanong. Pero siya yung sumasagot at siya pa yung nagpapaliwanag. Kaya nga gusto niya nang i-excuse yung dalawang tanim witness niya dahil ayaw niyang matanong ng oposisyon, especially si Marcoleta. Kaya nga noong panahon niya ni Marcoleta sa Congress, doon sa House of Representatives, nabuisit yung mga administration congressman sa kanya dahil mabubuking nga yung mga tanim witness nila, tanim ebidensya Kaya ang ginawa, tinanggal si Marcoleta bilang member doon sa committee na yon. O Lacson, subukan mong tanggalin si Marcoleta bilang miyembro sa Blue Ribbon Committee. Tignan ko lang. Tignan ko kung kaya mo. Dahil sigurado puputaktihin ka. Puputaktihin ka ng mga taong bayan, ng netizen at ng ilang mga senador. Sigurado. Sigurado. Mapapahiya ka. O, subukan mo tanggalin si Marcoleta. Kasi para sa kanila, buisit itong si Marcoleta ha? Gusto niyang i-excuse? Hindi pwede. Teka muna. Kahit papano, nabuking ni Marcoleta
yung tanim witness mo. Tanim witness lang yan, Lacson. Tuloy. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, ano. I think- At saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So, yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, ano. Oy. Hindi tayo nagta-target dito. O, kita mo? Ha? Pinoprotektahan agad. Nililinis agad si Martin Romualdez. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So, hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that the OJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. No? We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead, kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige. Okay. Meron pa. Thank you for the explanation, Mr. Chair. May tanong pa. Naputol na. So, ito po yung ginagawa ng mga nagtatanim ng witness. Ayaw nilang matanong ng oposisyon. So, ganyan. Ganyan po ang ginagawa pag nagpresenta sila ng kanilang tanim witness. Iniiwas nila na matanong ng oposisyon, hindi kagaya ni Gutesa. O, di ba? Noong pinresenta ni Marcoleta si Gutesa, hinayaan ni Marcoleta na matanong. Gisahin nyo, sige, gisahin nyo. At lahat ng senador, nagtanong kay Gutesa. O ano nangyari? Meron ba silang napatunayan? Lalo si Bendalo? May napatunayan ba sila na nagsisinungaling ito si Marcoleta? Hindi naman totoo yung sinasabi nito. Bakit hindi naman na-contempt si Gutesa nung panahon na yon? Ibig sabihin, wala silang nakitang pagsisinungaling. Kasi kapag nahalata ka, nakita ka na nagsisinungaling, itko-contempt ka Ganun po yung sa mga hearing dyan, di ba? Hindi naman na-contempt. Ibig sabihin, wala silang napatunayan na itong taong to, kahit ginisa nila, hindi nila napatunayan na nagsisinungaling. So, eto po, dito po sa paglilinaw ni Lacson. Kasi, obvious na obvious. Nililinaw niya agad na wala daw implikasyon iyon kay former Speaker Martin Romualdez. Obvious na obvious ang pagtatanggol ni Lacson dito kay Romualdez. Ano lang daw iyon? Lead lang daw. No? At dito naman, sa ginawang minority report ng nila Marcoleta, ni Amy Marcos, nila Bato, may minority report sila na ginawa diyan sa Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson, ayaw daw niyang basahin. Ano? Ito nga, basahin nga natin to. Senate Minority Report
nina Senators Amy at Marcoleta itinuring na pambabastos ni Ping. Paano ko bilang chairman ng Blue Ribbon Committee igagalang ang isang dokumentong sumisimbolo ng kawalan ng respeto sa BRC, Blue Ribbon Committee at sa buong Senado na kung saan sila mismo ay mga kasapi. Ibig po sabihin nito, itong minority report, kaya sila gumawa ng minority report. Ito po ay yung katotohanan at pinalalandakan nila Amy, ni Marcoleta, ini-expose nila na yung mga pag-iimbestiga mo, Lacson sa Blue Ribbon Committee ay pawang gawa-gawa lang, pawang scripted lang at hindi katotohanan. Yan yung meaning o yung anong tawag nito. Yan yung ibig sabihin ng minority report. So ano ba yung minority report nila? So eto po 'yon. Ayan. Mayroon ditong mga pictures ng mga tao. Ayan. Nandyan si Martin, si Saldico. So dito sa pictures, makikita mo yung mga diskaya. Ayan, dalawang mag-asawang diskaya. Ang itinuturo si Martin Romualdez o Lacson. Kaya galit na galit ka sa mga diskaya eh. Kasi tinuturo yung nagpapadala sa'yo ng parcel eh. Oh. Tinuturo din ng mga diskaya si Saldico. Tinuturo din ng mga diskaya si Alcantara. Ito naman si Gutesa, ayan sa kanan. Tinuturo niya si Martin Romualdez. Tinuturo din niya si Saldico. Dito naman si Bernardo. Ang tinuturo niya si Saldico. Dito naman si Bryce Hernandez. Ang tinuturo niya si Alcantara. At dun sa baba, ayan, si Alcantara, tinuturo niya si Saldico. Ang daming nagtuturo kay Martin Romualdez. Tapos ngayon, wala pa rin. Kaya anong gagawin ng mga minority? Kailangan nilang ilabas ito. Hindi ito pambabastos sa Blue Ribbon Committee. Ini-expose nila yung katotohanan. Ito sabi ni Lacson. Ayan, Romualdez, walang kinalaman sa flood control issue. Paano walang kinalaman? Ang dami na nga nagtuturo at mayroon pang mga gustong magturo. Siyempre, nag-iisip pa, nag-aalangan dahil kagaya ng kay Gutesa, ikinulong na. Wala na po si Gutesa eh. Kumbaga hawak na nila si Gutesa. Ayaw na nilang pakawalan para hindi na muling magsalita pa. So, siyempre, nag-aalangan, natatakot. Yung mga gusto pang magsalita, ang dami po. Ang daming bodyguard, mga tauhan ni Saldico, alam nila, sila mismo yung nagbabiyahe ng mali-maletang pera, idinideliver sa Forbes Park. Sila mismo, ang dami. Tapos sasabihin mo, walang kinalaman sa flood control issue si Romualdez. Kaya ano ang gagawin sa inyo ng taong bayan? Hindi lang babastusin kayo. Talagang mumurahin pa kayo. Wala kayong paggalang na makukuha sa taong bayan, lalong-lalo na ang tiwala. Wala. Lahat ng mga kasapakat, ng mga magnanakaw, kaalyado ng administrasyon, hindi nyo makukuha ang tiwala ng taong bayan. Ganyan talaga ang mangyayari sa inyo. Gagawin kayong katatawanan. At gusto ko lang i-share itong sinabi ni Senator Cayetano, si Alan Peter Cayetano. Maganda itong sinabi niya. Ito, basahin natin. Senate Minority Bloc maghihigpit sa pagbabantay sa 2026 national budget. Maganda yan. Maganda to. Talagang maaasahan mo to si Cayetano.
Binigyan diin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi titigil ang minority bloc sa pagbabantay sa pagpapatupad ng 2026 national budget. Ayon sa senador, ang tunay na tagumpay ng budget ay hindi makikita sa mga dokumento kundi sa aktwal na pagbabagong nararamdaman ng mga komunidad. Yan yung mga nangyari sa panahon ni Tatay Digong. Itong mga makikita sa dokumento, hindi ito masyado, no? Ang magandang mga accomplishment ay yung aktwal na pagbabagong nararamdaman ng mga komunidad, nararamdaman ng taong bayan. Nakikita na aktwal, ayan yung mga proyekto, umuusbong, yung mga pagbabago, nawala yung mga adik, maayos na yung komunidad, tahimik, walang mga gulo-gulo, at nararamdaman nila na sumusulpot, naglilitawan yung mga trabaho, nararamdaman yung pag-unlad, nararamdaman yung kaginhawaan sa buhay. Hindi yung pahirap ng pahirap ng pahirap ng pahirap tulad ngayon. Yan ang nararamdaman ng taong bayan. Nung panahon ni Tatay Digong, talagang hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Kaya si Digong ang the best president in the history of the Philippine President of the Philippines. Wala na pong tatalo sa ngayon. wala po tayong nakikita. Kahit si BP Sara. Pero syempre, doon tayo kay BP Sara. Dahil siya lang talaga ang nakikita nating malinis na politiko, malinis na qualified na maging presidente at top runner sa presidential election for 2028. Dito naman kay Cayetano, tiwala naman tayo na yung mga makikita nilang mga anomalya, I'm sure i-expose ito nila Cayetano, ni Marcoleta, ni Amy Marcos, nila Bongo. I'm sure i-expose nila yan. I'm sure na nagsasabi ng totoo si Cayetano na magbabantay sila. Pero syempre, yung mga magnanakaw, mga may sakit na yan eh. May sakit na kleptomaniac na yan eh. Hindi yan titigil. Maaring maglaylo lang yan. Laylo. Babalik na naman yan para magnakaw. Sana maayos yung maging pagbabantay ng mga oposisyon sa mga magnanakaw. Hanggang dito na lang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.